ang salita ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan ng Apostol Juan na apostol ng Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Apostol Juan sa kanyang kapwa apostol na kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkasala ng hindi ikamamatay. Ngunit sinabi rin niya na may kasalanang ikamamatay. At sinabi pa niya na hindi tungkol dito ang sinabi ko na idalangin niya. Maliwanag po ang salita ng Diyos sa Biblia na may kasalanang ikamamatay at may kasalanang hindi ikamamatay. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin kung ang kasalanang pagnanakaw ay nauukol o nabibilang sa mga kasalanang ikamamatay. Atin pong alamin ang buong katotohanan na ang pagbabatayan ay ang salita ng Diyos sa Biblia. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Eksodo, Kabanata 20, talatang 15, huwag kang magnanakaw. At ang pagnanakaw ay isa sa mga kanyang 10 utos. Kaya kung ikaw ay tao na hindi sumunod sa kanyang utos na huwag kang magnanakaw, ay tunay ngang ikaw ay makasalanan at masamang tao. Kaya ang kasalanang pagnanakaw ay nabibilang sa kasalanang ikamamatay ng tao, na kung uunawain nating mabuti, ay hindi ka lang literal na mamamatay sa laman, ngunit pati kaluluwa mo ay mamamatay, sapagkat sinabi mismo ng Diyos na ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Dahil nga sa ikaw ay masama, dahil sa iyong pagnanakaw, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Basahin po natin ang patunay na salita ng Diyos sa Biblia. Sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 18, talatang 20. Sinabi ng Diyos sa unang pangungusap sa kabanata at talatang ito na ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Napakaliwanag po, letra por letra po, na sinabi ng Diyos ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay, sapagkat ikaw ay nagkasala sa Diyos dahil isa kang magnanakaw, kaya kabilang ka, kasama ka sa mamamatay. Dahil nga sa ikaw ay mamamatay, hindi lang sa laman kundi sa kaluluwa, dahil sa nagkasala ka sa Diyos, dahil ikaw ay magnanakaw, ay tunay na kailanman ay hindi ka na magmamana ng kaharian ng Diyos. At ang katotohanan ito'y sinalita ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo na apostol ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng 1 Korinto, Kabanata 6, talatang 9. Sa unang pangungusap ng talata, ganito ang sinasabi: hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? At sinabi pa niya sa talatang pang-10 sa unaling pangungusap sa talata ang ganito: ang mga magnanakaw ni ang masasakim. At sinabi niya sa huling pangungusap
na ang mga ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po na ang magnanakaw at mga sakim dahil sa kanilang pagnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga magnanakaw po noong unang panahong lumipas ay nakakapirwisyo sa mga ilang individual, gaya ng kung ang nanakawin nila ay ang mga ari-arian ng kapwa-tao nila tulad ng mga motor o kotse. Ilan lang na individual ang kanilang napipirwisyo, ninanakawan ng kabuhayan. Ngunit iba na ho ngayon ang magnanakaw. Ang ninanakawan na po nila ay ang kaban ng bayan. At ang epekto ng ginawa nilang pagnanakaw, maraming tao ang naapektuhan. Napipirwisyo ang mga kabuhayan. Nalalagay sa panganib ang kanilang buhay dahil lumubog ang kanilang kabuhayan, mga tahanan at mga ari-arian. Kaya ang magnanakaw sa panahon ngayon ay hindi lang masamang tao, kundi masamang magnanakaw na salot ng lipunan. At dumami ang kanyang uri ng magnanakaw sa bansang Pilipinas ngayong taong 2025. Mabuti na lang po na ang presidente natin ngayon ay may konsensya at tunay na may malasakit sa bayan. Isiniwalat niya ang anomalyang kakurakutang kanyang natuklasan. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang